Babalik ako agad. Hey, Dan Sayu, saan ka pupunta sa kalagitnaan ng gabi? Pupunta ka ba sa bundok sa ganitong oras? Don't tell me dahil sa kasal ni Nuna. Yeah, magbenta ka na ng leather na nakolekta mo, di ba? Oo, ireregalo ko kay Nuna kapag ikinasal na siya. Kung ikakasal si Moe Nuna, anong gagawin mo, Joksan? Lagi mong sinasabi na italaga mo ang iyong sarili sa hukbo. Oo, dapat, Sayu, hanggang kailan ka mananatili dito? Kapag ikinasal si Nuna, at kung talagang pumasok ako sa hukbo, ikaw ay mag-isa. Bagaman ang Ganga Village ay isang lugar kung saan ang mga taong may parehong pangalan ng pamilya tulad ko ay nakatira ng magkasama, hindi mo ba naisip na ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay walang pakialam sa sangkatauhan? Nagiging goosebumps ako sa pagkakaroon lang ng parehong apelyido sa kanila. Alam mo yan, hindi ako makakaalis sa lugar na ito hanggat hindi ako naging 20, iyon ang pangako ko sa aking yumaong ama. Gayunpaman, naririnig ng aking mga kamay at paa ang iyong pagpupersige. Joksan, itigil ang pag-iisip ng mga walang kwentang ideya at maghanda para sa hukbo, aalagaan kong mabuti si Nuna hanggang sa umalis ako sa nayo na ito. Kung may ginawang hindi maganda kay Nuna yung mga same apelyido na yon, ipaubaya mo sila sa akin. Dahil kami ay isang pamilya. Gumising ka, sa tingin mo ba iwanan ko ang aking mahal na kapatid sa isang walang kwenta na katulad mo? Mas gusto kong tumakas mula sa kwartel, hey. Anong ibig mong sabihin, walang kwenta? Ang ibig kong sabihin, gusto kong magpasalamat sa iyo at lagi akong nandyan sa tuwing may problema ako. Sige, sige. Dapat malinis ang puso mo. Tuso ka bastard. Phew, itigil na natin itong walang kwentang usapan, aalis na ako, para sa mga gastusin sa kasal, maghuhukay ako ng ligaw na ginseng kahit na taglamig. Maaaring tumagal ng ilang araw, ngunit huwag mag-alala, ikaw ang pangalawa sa tabi ko pagdating sa pangangaso at lakas, bakit ako mag-aalala? Nakakagulat ang lakas ng loob mo sa payat mong katawan, anong nakakagulat doon? Ang nakakapagtaka pa ay 16 years old ka rin tulad ko, ikaw at ako ay dapat talagang pasayahin ang Moe Nuna, gagawin ko iyon, then, pupunta talaga ako ngayon. Kung may extra wild ginseng sa daan, bigyan mo ako. Feeling ko walang laman ang mga araw na ito. Huwag ka nang iyakan ang isang malaking oso, hoy, ikaw at bastard, saan ka pupunta ng ganitong oras? Di ba sabi ko tawagin mo akong Hyangnim? Itikong ko ang iyong bibig ngayong gabi, wala ka lang kung wala si Joksan. Nakikita mo akong parang basura pero gusto mong tawagin kitang Hyangnim. Kaysa doon, tungkol saan ang sulat na ipinadala ni Hyangri. Nung nakita ko yung ekspresyon niya, parang importante, Dan bastard, anong kinalaman niyan sa'yo? Unong barangay, ang sulat ay tungkol sa pamilya Gang, it's none of your business, Dan, pumunta ka lang sa dapat mong puntahan, hey Dan Sayu. Tumigil ka dyan. Hayaan mo siya, punong barangay. Bakit pinapanood mo lang yang bastos na si Dango? Teka lang Sudiek, kahit di ka umasenso, kusa siyang aalis, ibig kong sabihin, magiging bangkay pa rin siya, kung pupunta siya upang makilala si Hyangri. Kasama ang espesyal na sugo ni Yuan, ano? This easily. Akala ko aabot ng kahit 100 taon. Ito ay hindi kahit isang ugat, ngunit 2. Nahanap ko na. Gaya ng inaasahan, swerte ko. Malas din ako, gusto kong bumalik ng mabilis pero, sunset na at umaambon na, medyo nakakapagod bumaba sa ganitong estado, ha? Sinong gagawa nito sa kabundukan, parang hindi siya nawawala, hindi siya mukhang delikado, pero ano, itong pakiramdam. Siguradong nandyan siya pero, bakit parang sa mga mata ko lang siya nakikita pero wala talaga? Kailangan kong maging maingat, syempre normal lang sa una na mag-ingat sa isang tao sa kabundukan. Medyo hindi ako comfortable habang patuloy kang nakatitig kahit na hindi ako armado, lumabas ka, o gusto mo bang kaladkarin kita dito? Haha, naku, dumidilim na at umaambon, pwede ba ako magstay dito hanggang madaling araw? Pwede ba? Umupo ka, sir, kainin mo yan, nasa gitna tayo ng kabundukan, kaya hindi kita matreat ng maayos na pagkain, hindi siya mukhang gutom, hindi mo kailangang tumingin sa akin ng kakaiba. Kung nagmamadali kang kumain ng pagkain, ibig sabihin hindi mo ito ngumunguya ng maayos at hindi maabsorb ng iyong katawan ang mga sustansya, kaya sa halip, kumain ng dahan-dahan,
kung kakain ka ng maayos, kahit isang maliit na halaga ng pagkain ay makapagbibigay sa iyo ng sapat na lakas upang igalaw ang iyong katawan. Nga pala, sino ka ba? Ako ay Dan Sayu, nakatira ako sa Gangga Village sa ilalim ng Hong-an-ryong, Huajuanmin Village ba ang sinasabi mo? Balita ko ang Gang family lang ang pwedeng tumira doon, nakakagulat naman na isa kang Dan. Ito ay dahil sa ilang mga sitwasyon, kawili-wili, tinatago mo ang iyong takot sa isang ngiti. Ano? Parang binabasa niya yung nasa isip ko. Mga mata, ang kanyang kakaibang kulay na mga mata ay nagpapatakot sa akin. Well, saan ka pupunta, sir? Ang lugar na ito ay mataas sa bundok. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang nangangahas na pumunta dito. Papunta na ako para pumatay ng tao. Patawad. Sir, kahit pagod ka na sa buhay, kailangan mo pa rin mabuhay sa tamang paraan. Napatawa mo ako. Hindi ako gumagawa ng mga bagay tulad ng pagsuko ng buhay, hindi ko naman deserve na patayin ang sarili ko, tatapusin ko na ang aking mahabang paglalakbay. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay, maghihintay na lang ako hanggang sa mamatay ako. Kumain ako ng maayos, matagal na rin simula nung nakakain ako ng ganito kasarap. Anong meron sa kanya, sinasabi niya bang mamamatay na siya? I can't believe na kaya niyang pag-usapan ang tungkol sa sarili niyang kamatayan ng basta-basta. Baliw, walang katotohanan. Dapat na baliw na ako. Anong ginawa ko? Makakabili ako ng daan-daang supot ng bigas kung talagang 100 taong gulang na ang ginseng na iyon, bakit ko binigay yun sa matandang yun? Malamang dahil sinabi niyang mamamatay na siya, nakakagalit ito sa mga tao, kalimutan mo na, anong gagawin ko ngayon? Tama, sapat na ang isang ugat ng ginseng. Parang hindi para sakin yung isa, uwi na tayo, but still, sayang naman, ha? Ano, nasaan ang lahat, ano? Biglaan, you damn Dan bastard, nahuli kita sa wakas. Ikaw ay tanga, hindi ka sana ganito kung umalis ka lang mag-isa, punong barangay. Ito ay para sa lahat sa nayon, huwag mo siyang haadlang at ikulong. Teka, tungkol saan ba ito? Ano bang haharangin ko? Ano ito na haadlang ako? Huwag kang magtaka, darating si Hyang-ri sa ating nayon, ipinadala siya ng kabisera upang pamahalaan ang lugar na ito, hindi ba siya parang hari? So anong kinalaman niyan sa akin? Darating si Hyang-ri kasama ang isang sugo mula sa Yuan, at sabi nga na pwede tayong personal na pumili ng prinsesa na ipapadala sa Yuan, kaya iniisip namin na magpadala ng Gangmoe, ang bastos na ito. Akala ko wala akong magagawa kung galit kayo sa akin ng walang dahilan. Akala ko kasi iba ang apelyido ko. Tiniis ko ito nang tawagin ng lahat ang aking ama na duwag na deserter, dahil ito ang katotohanan na ang aking ama ay tumakas pa rin. Dahil totoo naman na sinama niyo kami ng tatay ko nung wala na kaming mapupuntahan. Anong ginagawa mo? Hulihin mo ang tanga at bastardo na yan. Huwag kang lumapit. Ikaw, damn bastard, kahit tumakas ang aking ama, nagpapasalamat ako sa mga natutunan ko sa kanya. Paano tumakas, paano humabol, at kung paano manghuli. Tiyak na magagawa ko ang 3 bagay na ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman sa nayong ito. Kung sino man ang lumapit sa akin, ingat. Tutusukan ko ang ulo ng kung sino man ang unang lumapit sa akin. Lagi mong gustong umalis ako sa nayon ng Gangga, gagawin ko ang gusto mo. Kasama sina Moe at Joksan, you bastard, stop right there. Damn it, punong barangay. Malapit na dumating ang Yuan envoy at kung tumakas si Moe, baka mapuksa ang nayon natin. Sinong hindi nakakaalam nun? Anong ginagawa mo? Go after that Dan bastard. At dito na natatapos ang Kabanata 2, abangan ang susunod na kabanata kung saan mabubugbog ang ating bida. Maraming salamat sa panunood mga ka-LT.